Sa malalim na kagubatan, si Yuji ay inaatake ng isang halimaw. Gamit ang mahika, tumawag siya sa isang bola ng apoy mula sa mga anino, agad itong tinalo, umatras mula sa lugar at kinokolekta ang mga kristal ng mana. Bumalik si Yuji sa Adventurers Guild, kinuha ang kanyang bounty at natanggap ang kanyang award. Biglang, binuksan ng isang blonde na lalaki ang mga pintuan ng guild, na nag-aalerto sa kanila sa problema na nangyayari sa kagubatan. Sinimulan ng 10,000 halimaw ang kanilang paglusob sa lupa, na naghahangad na sirain ang anumang bagay sa kanilang landas. Ang gulat ay naganap sa guild, ang mga adventurer ay hindi alam kung ano ang gagawin. Gayunpaman, may plano si Yuji. Gamit ang Dragon Bone, maaari niyang muling likhain ang apoy ng dragon para sirain silang lahat. Kahit na ang mga adventurer ay nagdududa sa kanya sa simula, nagpasya silang bigyan siya ng pagkakataon. Nag-assemble ng isang perimeter sa paligid ng bayan, ang mga adventurer ay lumalaban sa unang alon ng mga halimaw, na iniiwan si Yuji sa kanyang mga devices. Itinakda ni Yuji ang kanyang mga familiar sa mga koponan, pinamumunuan sila at ginagabayan sila sa mga lugar kung saan maaari niyang pabagsakin ang mga puwersa ng kaaway. Gamit ang kanyang mga slime, inililipat niya ang magic sa mga ito, na nagpapahintulot sa kanila na gumamit ng mga spell upang wasakin ang kanilang mga kaaway. Gayunpaman, napatunayang napakarami ng mga puwersa ng kaaway, na naging dahilan upang baguhin ni Yuji ang kanyang mga plano. Pinalibutan niya ng isang barrier ang paligid ng bayan, pagkatapos ay nagkakast ng blast radius ng Hellfire of Decimation. Ipinaalam kay Lily ang kanyang mga plano at tinatawagan muli ang kanyang mga familiar, itinayo ni Yuji ang barrier at ginawa ang spell, tinatapos silang lahat. Nang mailigtas ang bayan, bumagsak si Yuji sa lupa dahil ang kanyang mana ay naubos na sa zero. Nagising si Yuji na inihain siya ni Lily ng isang mangkok ng nilaga. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya ang bayan na nagdiriwang ng kanilang tagumpay laban sa mga halimaw. Napangiti siya sa pag-iisip, alam na ang kanyang mga gawa ay nakagawa ng aktwal na kabutihan sa mundong ito. Umalis siya sa kalaliman ng gabi nang walang ibang salita. Pagbalik mula sa kanilang ekspedisyon, kinuha ng guildmaster ng bayan ang isang device na may kaugnayan sa isang masamang kulto, na hindi namamalayang na-eavesdrop ng slime ni Yuji. Dumating si Yuji sa isang bangin, tinitingnan ang susunod nilang destinasyon. Nag-stock up sa nayon, bumili si Yuji ng pagkain para sa kanyang mga familiar habang pumupunta siya para mag-sign up sa lokal na guild house. Kinikilala ang kanyang mga kakayahan bilang isang tracker, si Yuji ay agad na tinatanggap sa guild. Habang tumitingin sa isang request board, isang team ng 3, sina Rhodis, Tina at Lisa ay lumapit kay Yuji, naghahanap ng tracker. Malugod na tinanggap ni Yuji ang kanilang alok, kahit na nalungkot sa mga komento ni Rhodis. Para sa kanilang unang pakikipagsapalaran, ang partido ay nagpaplano na manghunting ng isang Earth Dragon. Naglalakbay sa mga kagubatan, nagpasya si Yuji na hayaan ang partido na gawin ang pinakamabigat sa trabaho habang tinutunto niya ang mga kaaway. Sa pagtutok sa channel ng Proud Wolf, nakita niya ang 5 lobo na handang sumunggab sa kanya. Sa pag-aalerto sa partido, sila ay nagsimulang kumilos, at mabilis na binuwag ang mga kaaway. Gabi na at nagpasya ang party na magpahinga. Nagtatalaga ng bantay sa gabi sa party, hindi nagtagal ay nakatulog si Yuji, na naginip tungkol sa unang pagkakataon na pinaamo niya ang isang halimaw. Nagising sa mundo, na tila nahimatay dahil sa pagod, sinalubong siya ng isang window na nagpapakita ng kanyang class at mga istatistika tulad ng gagawin ng isang laro. Inilagay niya ang kanyang kamay pabalik, hinawakan ng isang slime sa ulo nito at pinaamo ito. Dinala siya ng slime sa isang lumang kubo sa isang puno kung saan tahimik na nakalagay ang mga sinaunang bookshelf. Pagbukas ng isang libro, agad niyang nakuha ang magic na nakasulat sa pagbabasa nito. Lumapit ang mga slime kay Yuji, na gustong mapaamo, na ginagawa niya ito nang hindi alam kung bakit. Pagkatapos ay binasa ng mga slime ang mga aklat, na nagpapahintulot kay Yuji na tipunin ang lahat ng mahika sa loob ng mga aklat na yon. Pagkagising mula sa kanyang panaginip, ipinaalam sa kanya ng kanyang mga slime ang pag-alis ni Rhodis sa gitna ng kanyang pagbabantay. Napagpasyahan ni Yuji na si Rhodis ay may masamang plano. Hindi lang si Yuji ang nakaintindi sa mga kahinahinalang aksyon ni Rhodis. Sinundan ni Tina at Lisa si Rhodis sa kagubatan, na nag-espiya sa kanya habang pumapasok siya sa isang tolda. Tingid sa kaalaman ni Rhodis, si Yuji ay nakikinig sa kanya sa buong oras sa pamamagitan ng paggamit ng monster stealth. Si Rhodis ay nag-human trafficking, na nagpapaliwanag kung bakit ang lahat ng iba pa niyang partido ay misteryosong nawala. Si Rhodis, gayunpaman, ay may pahiwatig na ang mga batang babae ay sumusunod sa kanya, na nagpapaalam sa kanyang mga kasabwat tungkol sa kanila.
Tumingala ang matandang lalaki sa langit, naramdamang nasa kanila ang asul na buwan. Sinabihan niya ang kanyang mga goons na tapusin ito ng mabilis upang maiwasan ang anumang halimaw. Natisod ang isa sa kanilang mga bitag, si Rhodys ay tumakbo palabas ng tent, handang tambangan ang mga babae. Gayunpaman, natutugunan siya ng isang nakakagambalang tanawin, isang halimaw na hindi masabi ang pagkakakilanlan. Sa takot sa potensyal ng halimaw, tinawag ng matandang lalaki ang party, at umatras sa tolda. Sa lumalabas, ang halimaw ay talagang isang grupo lamang ng mga slimes ni Yuji na nakatambak sa Proud Wolf. Sa pagpapasya sa isang frost spell, mabilis na pinalibutan ng mga slime ni Yuji ang tent at binalot ito ng frost magic. Paglabas ng mga tulisan, kinilala ni Tina ang matandang bandido bilang si Gelios na may bounty sa kanyang ulo. Nilamon ng slime ni Yuji ang mga bandido dito at ipinagpatuloy nila ang kanilang quest. Bago iyon, nagpasya silang gumawa ng bagong campsite gamit ang mga slime ni Yuji. Sa pagtayo ng campsite, si Yuji at Proud Wolf ay humalili sa magmamasid na bantay na hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang mga salita ni Gelios. Ang party ay madaling pumasok sa Delight Canyon nang walang Earth Dragon na nakikita. Napansin ni Tina na kakaiba ang sitwasyon dahil hindi pa sila nakakaharap ng mga halimaw na mababang antas habang naglalakbay sila. Nakakagulat, ang mga slime ni Yuji ay nag-aasikaso sa negosyo, pinapatay silang mag-isa kahit na sa paggamit lang ng magic limiter. Nang malapit na sa gitna ng canyon, ang langit ay nagiging kulay purple at isang bagyo ang nabubuo sa kalangitan. Kasabay nito, ipinaalam ng isang pari, si Padre Stale, sa kanyang guildmaster, si Ryard, ang propesya na dulot ng Blue Moon. Isang kapahamakan ang sasapit sa mundo, na nagsasummon ng isang halimaw na napakalaki ang sukat. Habang nagngangalit ang kalamidad, naalerto si Yuji sa presensya nito, na nagpapaalam sa kanyang partido. Tumatakbo sa isang siwang sa canyon kung saan ang matataas na antas na halimaw ay hindi nagpapakita sa loob ng maraming taon, nagpasya ang partido na tumakbo sa ligtas na lugar sa kilya. Pag-scouting sa lugar at pag-alis ng daan, ang mga slimes ay mabilis na pinapatay ang kanilang mga kalaban habang ang Proud Wolf ay nagmamadali sa paglampas sa hagupit ng malakas na hangin. Gayunpaman, habang tumatakbo sila sa siwang, naharang ang kanilang dinadaanan ng isang nagbabantang presensya, ang halimaw na hinahabol nila sa lahat ng oras na ito. Ang Earth Dragon ay lumitaw sa pinakamasama na posibleng sandali. Ang mga babae ay umatras sa isang mas ligtas na distansya, habang si Yuji ay nakatitig ng walang takot sa kanyang kalaban. Simula sa mas mahihinang spell, pinaulanan ni Yuji ang dragon sa pamamagitan ng mga pambihirang spell, na isinasaalang-alang ang kanyang partido. Kinaladkad ang Earth Dragon sa isang sulok ng siwang kung saan malakas ang hangin, nag-ipon siya ng isang bagyo ng alikabok gamit ang bumabagsak na mga bato, na lumikha ng isang talukbong ng proteksyon sa pagitan niya at ng dragon. Sa pagkakakulong ng Earth Dragon, inilalabas niya ang Hellfire of Decimation, na nilipol ito. Pagbalik sa Guildhouse kasama ang bungo ng dragon at ang mga bandido, sila ay ginawaran ng 14 na milyong chikol para sa kanilang bounty. Bago niya matanggap ang kanyang gantimpala, pinahinto siya ni Ryard na humiling sa kanya na sumali sa isang pulong upang pag-usapan ang Blood Dragon na lumitaw bilang isang kalamidad. Gamit ang thoughtography para ilarawan ang dragon, kinumpirma niya ang mga hinala ng pari at ng guildmaster na nagsaliksik sa Book of Legends. Ang dragon ang siyang magwa-wipe out sa kontinente sa loob ng 3 araw ayon sa libro. Gayunpaman, inihula na ang isang banal na sugo na may maladyos na kapangyarihan ay sinasabing matatalo ang naturang nilalang. Ang propesya na ito ay naglalabas ng isang alaala mula kay Ryard, na nagsasabi na sila ay gumawa ng isang ritual 30 taon na ang nakakaraan upang isummon ang divine emissary na ito. Napagpasyahan ni Ryard na maaaring na isummon ng ritual ang dragon na ito sa halip na ang kanilang tagapagligtas. Sa kanilang talakayan, muling nagkulay ube ang langit at ipinaalam sa kanya ng slime ni Yuji na lumaki ang dragon. Ipinaalam niya sa board ang tungkol sa dragon na nagdudulot ng gulat sa kanila. Ibinagsak ni Ryard ang kanyang kamay sa mesa, pinatahimik ang silid. Nag-issue siya ng utos sa board, inutusan silang atakihin ang dragon sa madaling araw. Pagbalik sa bulwagan para kumain, si Yuji ay nilapitan ni Tina at Lisa at nakipag-usap sila. Nakatayo si Father Stale sa isang sulok, natanto ang potensyal ni Yuji at iniimbitahan siya sa simbahan para iregalo sa kanya ang Dagger of Kethis, isang sinaunang relic na nagbibigay daan sa gumagamit na mag-concentrate ng mana sa dulo nito. Habang nagpapahinga para sa gabi, ipinaalam sa kanya ng slime ni Yuji ang status ng dragon, na pagtanto na kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang pigilan ang kalamidad na mangyari. Si Yuji ay nagmamadaling lumabas sa Delight Canyon, na nakaharap sa dragon na naghahanda itong labanan.
Gamit ang isang solong slime upang i-cast ang Hellfire of Decimation, binaril niya ang dragon sa mukha habang ang dragon ay sumasalungat gamit ang marahas na pag-atake. Sa isang mabilisang galaw, naglagay si Yuji ng harang na pumoprotekta sa kanyang mga familiar mula sa pagsabog. Ang slime ay nagpapalam sa kanya ng isang kakaibang nangyayari sa dragon. Ang dragon ay sumisipsip ng mana mula sa pagkawasak, na nagiging sanhi ng paglaki nito. Sa pagpapasya sa paggamit ng Dagger of Kethis, si Yuji ay nagutos ng frontal assault sa dragon habang pinangangalagaan niya ang mga ito mula sa pinsala. Diretso sa panganib, inihagis niya ang isa sa kanyang mga slime para harangan ang pag-atake ng dragon at sumugod sa labanan. Gamit ang kombinasyon ng mga jump boost at mga barrier, inilalapit niya ang distansya sa pagitan niya at ng kanyang kaaway, dumiretso sa mukha ng dragon. Inaabala ang dragon gamit ang isang bola ng apoy, ipinasok niya ang kanyang kapangyarihan sa punyal at itinapat ito sa mata ng dragon, at pinasabog ang nilalang mula sa loob. Gayunpaman, hindi ito sapat upang patayin ito. Napatalsik sa mga pader at na-corner ng pag-atake ng dragon, si Yuji ay tumawag ng isang divine strike mula sa kalangitan at sumugod para sa pagpatay. Siya ay nag-channel ng Hellfire of Demise sa blade, pinuputol ang ulo nito ng malinis mula sa katawan nito. Kinaumagahan, binati siya ni Ryard na nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa pagpatay sa dragon, mukhang alam nila na siya ang tumapos kahit hindi niya sinasabi. Bumaba siya para sa almusal kasama sina Tina at Lisa, humihingi ng mga rekomendasyon para sa kanyang susunod na paglalakbay. Inirerekomenda ni Lisa ang Rica Ardo, isang bayan na sinasabing may masarap na pagkain at isang mainit at komportableng lugar. Habang naglalakbay patungong Rica Ardo, ipinaalam sa kanya ng mga slime ang tungkol sa emergency ni Dryad, na hinihiling sa kanya na tingnan ang lugar kung saan lumitaw ang asul na dragon. Tila kailangan ni Dryad ng tulong sa pag-iipon ng mga mushroom para ayusin ang mga espesyal na potion tulad ng Sage Potion at Mana Restoration Potion. Tutulungan nila si Yuji sa kanyang mana dahil sa madalas niya itong nauubos. Gamit ang kanyang mga slime, kumukuha siya ng isang bangkos para kay Dryad at gumamit sila ng proseso ng distilling para gumawa ng mga potion. Habang tumatagal ang distilling, ikinwento ni Dryad ang araw na nakilala niya si Yuji. Si Dryad ay pinahina ng isang sinumpaang magic stone at iniwan na mamatay kasama ang kagubatan kung saan siya naninirahan. Mabilis na pinagaling ni Yuji si Dryad, pinawi ang sumpa ng magic stone at winasak ang mga demonyong nakakubli sa loob. Bilang regalo, nabigyan si Yuji ng isang bangkos ng mga pambihirang bulaklak. Habang ang proseso ng distilling ay tapos na, ang mga potion ay nilikha at ibinigay kay Yuji at sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa Rica Ardo. Sinusundan ang landas patungo sa isang nayon sa hamog na ulap, ang Messias, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga tao na nakakatakot na nakangiti sa adventurer. Nagpapakita ng kanilang mabuting pakikitungo gamit ang alak at tinapay, tinanong ng punong nayon si Yuji sa kanyang mga paglalakbay. Gayunpaman, naramdaman ni Yuji na may nakatago sa ilalim ng mga nakangiting mukha na yon. Pag-abot sa tuktok ng burol, nakita nila ang kanilang mga sarili na sinalubong ng isang blizzard na humaharang sa kanilang daan patungo sa Rica Ardo. Pagdating sa bayan ng Rica Ardo, sinalubong siya ng isang gwardya na nagpapaliwanag na nagsimula ang blizzard 10 araw lamang ang nakalipas. Sa paglalakad sa paligid ng bayan, napagtanto ni Yuji na ang bayan ay hindi kailanman naging ganito kalamig, na nagdaragdag sa nakalilitong panahon. Nang makarating sa Tiger's Flame Pavilion gaya ng iminungkahi ng guard, ang waitress, si Mito, ay humingi ng paumanhin kay Yuji na ipinaalam sa kanya ang pagsasara ng tavern dahil sa kakulangan ng kahoy na panggatong na magagamit upang magluto ng pagkain. Dahil gustong matikman ang pagkain ng tavern, pumunta si Yuji sa mga kalapit na kagubatan upang kumuha ng panggatong. Nagsummon si Yuji ng palakol at hiniwa ang isang buong bangkos ng mga puno, na ginawang isang stack ng panggatong sa lupa. Ginagamit niya ang mga slime upang sumipsip ng kahalumigmigan sa loob ng tinadtad na kahoy na lumilikha ng tuyong sa lansa ng kahoy na panggatong. Pagbalik sa tavern na may dalang panggatong, sinabi ng master ng tavern, si Hari, kay Yuji na hindi sila maaaring magluto ng kahit ano dito dahil ito ay masyadong tuyo. Bilang tugon, inutusan ni Yuji ang mga slime na maglagay ng ilang kahalumigmigan sa kahoy, na ginagawa itong perpektong piraso ng kahoy na panggatong. Gamit ang salansan ng kahoy na panggatong sa kanyang disposal, nagluluto si Hari ng isang napakagandang piraso ng steak para matikman ni Yuji. Pagtikim ng pagkain sa isang sandali, ang panlasa ni Yuji ay ipinadala siya sa langit, kumakain ng perpektong pagkain. Sa pagnanais na magpatuloy ang makalangit na lasa na ito, pinasalamatan ni Yuji ang dalawa para sa pagkain at pumunta siya sa Adventurers Guild upang makita kung saan siya makakatulong.
Nakakagulat, lahat ng request mula sa request board ay para sa panggatong na agad tinanggap ni Yuji. Pagpunta sa lugar ng panggatong, si Yuji ay nagsimulang magtrabaho, gamit ang kanyang palako upang sirain ang lahat ng mga punong nakikita. Pinuputol niya ang mga puno sa perpektong sukat na mga kahoy at inutusan ang kanyang mga slime na sumipsip ng kahalumigmigan sa loob ng mga ito, tulad ng para kay hari. Sa pagpapatuloy ng proseso para sa lahat ng mga puno sa lugar, nangalap siya ng 3 araw na halaga ng mga salansan ng kahoy na panggatong para sa mga tao ng Ricaardo. Gayunpaman, ito ay tila hindi pa rin sapat. Sa pagkuha sa lahat ng mga kahilingan sa kahoy na panggatong, itinakda ni Yuji ang kanyang mga plano sa deforestation, na lumilikha ng hindi maarok na dami ng panggatong para sa mga tao ng Ricaardo. Sa muli sa tavern, si Yuji at ang kanyang mga familiar ay ginagantimpalaan sa isang piging na walang alinlangan na makalangit. Ang tavern, gayunpaman, ay nagkaroon ng kaunting problema kung saan ang kanilang mga taniman ng halaman ay sinalanta ng mga halimaw. Natukso sa pag-iisip na ilalabas ang pinakamahusay na gawa ni Hari, si Yuji at ang kanyang mga familiar ay nakipagsapalaran sa Rice Hill Herb Field para hanapin ang mga halimaw na iyon. Hinahati sila sa 2 koponan, ang mga familiar ni Yuji ay umaalingaw sa field, sinisira ang lahat ng halimaw sa kanilang dinadaanan habang pinoprotektahan ang field. Habang nililinas ang lupa, nakahanap ang mga familiar ng isang bilog na mahiwagang bato na tila nag-aalis ng mahika na nakapalibot sa bukid at ito ay gawa ng tao. Sa paghahanap at paglilinis sa kanilang lahat, napagtanto ni Yuji na sila ay nakasalansan sa isang perpektong bilog. Naabot ni Yuji ang gitna ng bilog, tinawagan ang kanyang mga familiar at nag-channel ng spell. Nagbutas siya sa lupa sa kagubatan na may pahintulot ni Dryad at nakahanap ng nakatagong bunker sa ilalim ng lupa. Pagbaba sa hagdan, nakita niya ang mga tangke ng gasolina, lahat ng uri ng mga kagamitan, nakasalansan sa lugar na parang may nagtatago dito sa loob ng mahabang panahon. Maya-maya pa ay may narinig siyang yabag na papalapit sa kanya. Mabilis siyang nagtago at narinig ang usapan ng 2 lalaki. Sinusundan niya sila sa isang daanan, nawala sila habang binubuksan niya ang pinto. Ang mga slime ni Yuji, na nasa sabik sa kanilang pakikipagsapalaran, ay nagpasya na makipagsapalaran sa paligid ng labyrinth habang si Yuji ay nagkakas ng monster stealth sa kanila. Sinusubaybayan ng mga slime ang 2 lalaki, sinusundan sila hanggang sa lampasan ang mga pintuan at hagdan. Sinundan ang mga bakas ng slimes, dinala siya pabalik nito sa Messias kung saan nalaman niyang ang mga taong nakatira doon ay pawang miyembro ng Blue Moon Cult. Dahil ang kanilang curse well, ang makina na gumagawa ng mga sinumpaang magic stone, ay nawasak ni Yuji, nagpa siya ang leader ng culto na bawiin ang lahat ng magic stone sa paligid ng village at patayin ang sinumang saksi na humahadlang sa kanila. Si Yuji, na nakikinig sa kanila, ay nag-iisip ng plano para iligtas ang nayon. Gamit ang kanyang mga slime, nagsasagawa siya ng ilang scouting sa village at nag-set up ng perimeter sa paligid ng village gamit ang mga slime upang pigilan silang umalis. Habang hinuhuli nila ang mga miyembro ng culto, ninanakaw ng iba niyang mga slime ang lahat ng mga dokumento at kayamanan ng culto, na iniiwan ang mga ito na walang natirang babalikan. Bumalik sa corner, ang mga miyembro ng culto ay umatras sa isang liblib na silid, habang naghihintay na ang mga slime ni Yuji. Sa pagtalakay sa kanilang susunod na hakbang, napagpasyahan ng pinuno na ang isang traidor ay kasama nila at nagpasya na gamitin ang cleansing flame upang atakihin pabalik ang taong umatake sa kanila. Nang walang pag-aalinlangan, hinugot ng mga miyembro ng culto ang kanilang mga espada, pinatay ang kanilang mga sarili para buhayin ang cleansing flame. Iniipon ang kanyang mga slime, inilunsad ni Yuji ang mga ito pabalik sa kaligtasan at bumubuo ng ilang mga barrier sa paligid ng nayon gamit ang iba pa niyang mga slime. Ang cleansing flame ay pumuputok mula sa kailaliman ng mga bakuran ng nayon, na nilamon ang buong nayon sa isang berdeng kulay. Ang mga barrier ay halos hindi nakahawak sa napakalaking puwersa ng apoy at si Yuji ay naghanap ng paraan upang mapataas ang depensa ng barrier. Pinagsasama-sama ang isang hanay ng mga spell, lumikha siya ng ultimate defense spell, na hinaharang ang pagsabog gamit ang kanyang bagong spell. Ang spell ay nahawakan ang pagsabog ng bahagya lamang. Ito ay lumikha ng isang maliit na crater mula sa kung saan ito pumutok. Bumalik si Yuji sa Ricaardo para lamang makita ang mga taong nayon na nakatayo sa pasukan, nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Salamat sa mga pagsisikap ni Yuji, ang blizzard ay humina, na nagpapahintulot sa hamog na nagyelo na dahan-daang matuno at ibalik ang Ricaardo sa dati. Kinabukasan, ipinagdiriwang ng nayon ang pagtatapos ng blizzard kung saan si Yuji ang sentro ng kanilang pagdiriwang. Sa masasarap na pagkain at masayang inumin, ipinagdiriwang ni Yuji ang araw. Sa pahinga para sa gabi, nagpa siya si Yuji na tingnan ang mga dokumentong ninakaw niya mula sa mga miyembro ng culto.
Matapos tingnan ang mga ito, nawala ang teksto sa mga dokumento, na para bang nilagyan ito ng spell. Sa isa lamang na may tekstong buo, nalaman niyang ang kulto ay may listahan ng mga target na may pangalan ni Yuji. Ang mga assassin na inupahan ng kulto ay tinutuntun si Yuji, hinahanap ang kanyang lokasyon at nagpaplanong patayin siya. Natagpuan nila siyang naglalakad sa isang kagubatan, dumiretso sa kanila. Sa mungkahi ni Meryl, ang guild attendant, si Yuji ay naglalakbay sa Bogiana upang kumuha ng baluti para sa kanyang mga slime at Proud Wolf. Pag-scouting sa unahan, nakita niya ang dalawang assassin na naghihintay sa kanya, kaya nagpasya siyang umidlip para magmukhang hindi siya banta sa kulto. Ang mga assassin ay nagsimulang bantayang mabuti si Yuji, hindi sigurado kung dapat nila siyang pabagsakin dahil si Yuji ay nasa ibaba ng kanilang listahan ng mga target. Nagtatalo sila tungkol sa pagpatay kay Yuji ngunit sa huli ay nagpasya silang panuurin siya sa halip na kumilos. Kasabay nito, nagpasya si Yuji na huwag tapusin ang mga ito dito, na gustong maalis ang kanyang pangalan mula sa kanilang listahan. Pagpasok sa bayan ng Bogiana, nagsimulang kumilos si Yuji na parang isang mahina, sinusubukang palayasin ang dalawang assassin sa kanyang buntot. Halos makumbinsi nito ang dalawang assassin na si Yuji ay hindi isang karapat-dapat na target, ngunit nagpasya pa rin silang panoorin siya mula sa isang matinding hinala sa kanyang kakayahan. Bilang panghuling pagtulak, nagpasya si Yuji na tanggapin ang isang request na manghunting ng ilang toro. Ipinaliwanag ni Yuji ang plano ng laro sa kanyang mga familiar na nagsasabi sa kanila na hindi siya gagamit ng anumang mga nakakasakit na spell upang sa wakas ay kumbansihin ang dalawang assassin. Para magawa yon, hiniling ni Yuji sa Proud Wolf na tapusin ang mga toro ng mag-isa. Sa pagkamangha ni Yuji, ang Proud Wolf ay talagang malakas sa buong oras na ito, at ang tanging dahilan kung bakit siya napaamo ay dahil si Yuji ay napakalakas. Pinabagsak ng Proud Wolf silang tatlo ng madali, na nagdulot ng kaunting isyu sa pag-arte na dapat nilang gawin. Nagpapatuloy sa kanilang palabas, patuloy na pinapagaling ni Yuji ang mga toro, na nagdulot ng ilusyon na ang mga pag-atake ng Proud Wolf ay may kaunting epekto sa kanila. Gayunpaman, ang Proud Wolf ay nalulugod sa hamon, nagpapalakas at lumalagong mabangis. Kaya, para ipagpatuloy ang ilusyon, pinalakas ni Yuji ang mga toro gamit ang physical at magic boost, na pinalalaki ang mga ito sa napakalaking laki. Sa pag-aakalang binigyan niya sila ng labis na buff, nagpasya si Yuji na bigyan ng Proud Wolf ng isang ngunit tumanggi siya. Taglay ang pagmamalaki sa kanyang mga ugat, ang Proud Wolf ay sumugod sa labanan na inatake sila ng lahat ng kanyang makakaya. Sa pagtatapos ng mga ito, ang Proud Wolf ay matagumpay na napaungol, matagumpay na nakumbinsi ang mga assassin. Gayunpaman, isang toro ang bumangon mula sa kamatayan at inatake si Yuji. Nagsaman ng espada si Yuji at mabilis na hinarap ang toro ng walang pag-aalinlangan. Ang mga assassin ay tumitingin sa eksena, nalilito kung dapat nilang atakihin siya. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming pagmumuni-muni, nagpasya sila na si Yuji ay hindi banta pagkatapos ng lahat at umalis upang iulat ang kanilang mga natuklasan. Gayunpaman, ang kanilang susunod na target ay walang iba kundi si Father's Tale na pinaniniwalaan ng kulto na isang banta. Si Yuji, na gamit ang slime na nakikinig sa kanilang pag-uusap, ay binalot sila ng yelo, na nagbigay daan kay Stale ng ilang kaligtasan. Kinabukasan, bumalik si Yuji sa Panday, naghahanap upang bumili ng baluti para sa kanyang mga familiar. Habang tinataboy siya ng apprentice ng Panday mula sa insidente kahapon, nagpasya ang master, si Gaigel, na tanggapin sila, na kinikilala ang lakas ni Yuji. Gayunpaman, mangangailangan siya ng material mula sa kalapit na bundok. Gamit ang Lesser Fire Dragon Jewels, makakagawa si Gaigel ng armor para sa mga familiar ni Yuji, ngunit delikado at mahirap ang paglalakbay doon lalo na sa pagkolekta ng mga materyales na ito. Dahil gusto ng armor para sa kanila, tinanggap ni Yuji ang request, kumuha ng quest mula sa guild tungkol sa mga dragon at nakipagsapalaran sa bundok. Kasabay nito, nakatanggap siya ng request para sa isang mapanganib na isda na tinatawag na piranha na naging terorista sa mga kalapit na ilog. Para sa kanilang unang paghinto, nakipagsapalaran si Yuji sa tabing ilog kung saan nakakita siya ng isang bagong uri ng slime, ang fire slime. Pinaamo sila pagkatapos makita ang nilalang, tinanong niya sila kung naramdaman nila ang piranha na nagtatago. Matapos mabigo dito, gumawa siya ng lambat gamit ang kanyang mga slime at itinapon ang mga ito sa tubig upang mahanap ang piranha. Pagkatapos maghanap sa lugar, ang mga slime ay nakahanap ng isang madilim na butas na patungo sa isang lugar. Gayunpaman, ang butas na iyon ay ang tahanan ng piranha at ito ay lumalangoy, handang atakihin ang mga slime. Nakulong nito ang sarili sa lambat at hinila ni Yuji ang piranha pataas, agad itong pinagyelo.
Madali itong nakawala at tinapos ni Yuji ng bola ng apoy. Sa paglalakbay sa bundok, nakita nila ang lesser fire dragons na gumagala. Ang mga slime ay natatakot na labanan ang mga dragon, na tinuruan na matakot sa kanila sabi ng kanilang ina. Si Yuji, gayunpaman, walang takot gaya ng dati, dumiretso, tinatalo ang mga dragon gamit ang magic ng tubig. Nakikita kung paano madaling talunin ang dragon, ang mga slime ay muling pinasigla ng lakas at kumpiyansa, na pinapabagsak ang karamihan sa mga dragon sa paligid. Pagkatapos tumakbo sa paligid, nakita nila ang isang lesser blue dragon na bumangon mula sa pagkakahimbing nito. Pinalibutan ni Yuji ang dragon gamit ang kanyang mga slime, pinaulanan nito ng tubig at yelo. Sa huling kombinasyon ng spell, pinabagsak niya ang dragon at ipinagpatuloy ang kanyang koleksyon hanggang gabi. Pagbalik na may dalang malaking bounty, isinumite ni Yuji ang lahat ng kanyang request sa guild. Gayunpaman, ang pag-uugali ng Piranha ay naisip na kakaiba at ang guild attendant ay nag-issue ng isang request sa emergency na survey upang mahanap ang ugat ng pag-uugaling ito. Bumalik si Yuji sa panday dala ang kanyang mga nakuha, binigay sa kanya ang lahat ng mga hiyas na nakolekta niya mula sa kanyang paglalakbay sa bundok. Namangha sa kalidad ng mga hiyas, ipinangako ni Gaijel na ipagpanday si Yuji gamit ang pinakamahusay na sandata na magagawa niya para sa mga slime. Nang tapos na si Gaijel, ipinapasa niya ang sandata sa mga familiar, pinapataas ang kanilang bilis. Upang subukan ang tibay ng armor, pinapataas ni Yuji ang bilis at depensa ng kanyang slimes at Proud Wolf, na hinahayaan silang tumakbo sa paligid ng halos kasing bilis na ng liwanag. Buong-buo ang pagbabalik ng armor at sinubukan ni Yuji ang armor offensive power. Pagbalik sa panday, ipinaalam ni Gaijel kay Yuji na ang hiyas ay halos hindi nakayanan ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Para magkaroon ng mas maraming magic power, kakailanganin ni Gaijel ng Fire Dragon na hiyas ngunit ang halimaw ay mahirap talunin. Nakahiga sa kanyang kama, ipinadala niya ang kanyang mga familiar upang mag-scout para sa Fire Dragon, ngunit habang ginagawa niya ito, pumutok ang bulkan at bumangon ang Fire Dragon mula sa loob. Sa pagsubaybay sa dalawang lalaki na patungo sa tuktok, natuklasan ni Yuji na kasama sila sa kulto ng Blue Moon, na naghahanap na gamitin ang Fire Dragon para sa kanilang sariling paraan. Mabilis, nahuli ni Yuji ang dalawang lalaki, ngunit pinatay nila ang kanilang sarili bago pa sila mapagsalita ni Yuji. Bagamat nawala ng impormasyon si Yuji, maaari pa rin niyang buksan ang mga barriles na dala nila. Sa pagtawag kay Dryad, ipinaalam niya kay Yuji ang tungkol sa mga sangkap sa loob, may dala silang cursed water. Tinatanggal ni Yuji ang sumpa sa tubig at umalis si Dryad. Sa puntong ito, ang mga taga-nayon ay umaatras mula sa bulkan at si Yuji ay napilitang harapin ang sitwasyon ng direkta. Ang Fire Dragon ay hindi kailanman nagising sa panahon ng isang bagyo at kapag nangyari ito, lalamunan nito ang buong nayon sa apoy. Sa pagtatasa ng sitwasyon, nagpasya si Yuji na hilingin sa Proud Wolf na tumayo malapit sa ilog upang makita kung titigil ito sa ilog. Ang dragon ay hindi tumitigil at humakbang papunta sa ilog, pinasisingaw ang karamihan sa tubig sa loob nito. Dahil walang pagpipilian kundi ang lumaban, tinawagan ni Yuji ang kanyang mga familiar upang harapin ang dragon, na nilamon nito sa isang barrage ng pag-atake ng yelo. Gayunpaman, ito ay nagpapatunay lamang na pinapabagal ang dragon, na walang gumagana sa kanyang mga pag-atake. Humakbang ang dragon papunta sa ilog. Sa isang mabilis na utos, pinakawalan ni Yuji ang isang barrier na pumipigil sa tubig ng ilog, na binaha ang dragon sa napakalaking alon ng tubig. Bagamat pansamantala nitong pinigilan ang dragon, hindi pa rin ito sapat para ibagsak ito. Ang dragon, na galit sa pinsalang natamo nito, ay tumingin sa Bogiana, na nag-channel ng malaking bowl ang apoy. Dahil alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian, ginamit ni Yuji ang kanyang slime na may hiyas ng Blue Dragon at inilabas ang Permafrost Curse sa pamamagitan nito. Dinaig ng pag-atake ang bola ng apoy ng dragon, pinagyelo ang buong katawan nito at isang malaking tipak ng lupa na kasama nito. Dahil doon, napatay ang dragon at naghihintay sa kanya ang kanyang premyo. Maliban doon, napansin niya ang isang misteryosong bagay kasama ang hiyas. Pagbalik sa bayan, ipinasa niya ang hiyas kay Geigal, nangako kay Yuji na may gagawin siya rito. Naglalakad si Yuji pabalik sa guild, umaasang maghanap ng mga sagot para sa misteryosong bagay na nakolekta niya. Sa pag-inspection, kinilala ito ng attendant bilang isang artificial rain machine, na ginagamit lamang sa panahon ng tagtuyot. Inaalala ang mga salita ng dalawang lalaki sa bundok, itinuon niya ang kanyang mga mata sa Orderian, na naghahanap ng mga sagot. Sa kailaliman ng isang hindi nasabi na kagubatan, isang misteryosong lalaki ang tumatawag sa biyaya ng isang hindi kilalang Diyos, na nakakuha ng lakas mula sa kanyang ritual. May bagyo at tila si Padre Stale ang nasa gitna ng palaisipang ito.
Pagpasok sa Orderion, dumiretso si Yuji sa kanilang guild house, na may mga mata na seryosong nakatingin sa kanya. Umupo siya sa isang mesa, nakikinig sa dalawang lalaking nakatingin sa kanya, na pagtanto na ang kulto ay aktibo sa gitna ng bayan. Bago pa siya makagawa ng anupaman, nilapitan siya ni Padre Stale at ng kanyang aide na si Johan. Dinala siya sa isang katedral, ipinaalam nila sa kanya ang tungkol sa kulto ng Blue Moon at ang kanilang kontrol sa guild sa Orderion. Si Stale ay dating bahagi ng grupong tinatawag na Church of the Blue Moon, isang uri ng grupo para parangalan ang mga nasawi. Si Walter, isang lalaking sumama sa kanila sa panahon ng paghihimagsik ng grupo, ay umakyat sa ranggo ng simbahan at naging kanang kamay ni Stale. Gayunpaman, ang kanyang mga ambisyon ay naiiba sa sarili ni Stale. Isang araw nang bigyan ng patnubay ng mga Diyos si Stale, sinabi nito sa kanya na buwagin ang Church of the Blue Moon ngunit tumanggi si Stale. Sa kalaunan, ang simbahan ang nagiging kultong nakita nila ngayon, na nakatuon sa kanilang ideolohiya sa paglilinis ng mundo. Gayunpaman, hindi lahat ay nawala. Kung totoo ang mga alamat na siya na may hawak ng Dagger of Kethis ay magliligtas sa mundo, at iyon ay walang iba kundi si Yuji. Naniniwala si Stale na si Yuji ang emissary na magliligtas sa mundo, kaya naman niregaluhan niya si Yuji ng dagger. Sa background, sinabihan si Walter tungkol sa presensya ni Yuji, sa paniniwalang siya ang emissary. Alam na ang kanyang paghahari ay nasa panganib, siya ay naghahanap ng paggalang mula sa mga divine, lumuluhod sa harap ng isang makina. Nakuha ang patnubay na kailangan niya, nagtakda siyang gabayan si Yuji sa kanyang kapahamakan. Nang maglaon ng gabing iyon, nakahiga si Yuji sa kama, iniisip ang kanyang pag-iral bilang emisaryo. Sa pagsisikap na makakuha ng karagdagang impormasyon mula kay Stale, binisita niya ang simbahan kinaumagahan ngunit nakaalis na sila. Dahil sa wala ng opsyon, nagpa siya si Yuji na subaybayan sila sa direksyon kung saan siya dadalhin ng kanyang mga slime. Sa gitna ng kanyang pagsubaybay, sina Stale at Johan ay napadpad sa isang isinumpang barrier. Gamit ang isang kwintas, gumamit si Stale ng basbas para alisin ang barrier. Naglalakbay sila pababa ng hagdan, at nakatagpo lamang sila ng isang kuta na naliligo sa isang kulay purple na paligid. Naglalakad patungo sa kuta, nakasalubong niya ang mga miyembro ng kulto, armado at handang patayin sila. Sa kalaunan ay natagpuan ni Yuji ang madilim na daanan patungo sa kuta. Tinatanggal ang sumpa sa loob ng puno, sumulong siya, hindi alam kung ano ang haharapin. Dinala sina Stale at Johan sa gitna ng kuta kung saan hinarap nila si Walter at sinubukang wakasan ang kanyang kilabot. Mabilis at tumpak, pinabagsak ni Stale ang mga alipin ni Walter. Gayunpaman, siya ay itinali at nakuryente kay Johan, dahil hindi niya alam na siya ay miyembro ng kulto sa buong panahon. Nang magising si Stale mula sa kanyang pagkakuryente, ipinaliwanag ni Walter ang mga pangyayaring naganap nitong ilang linggo. Mula sa unang Magic Stone sa tahanan ni Dryad hanggang sa Fire Dragon, ang kanilang mga plano ay paulit-ulit na nasira. Gayunpaman, sa na-identified na emisaryo, sa wakas ay makakamit ni Walter ang hinahangad niyang gawin. Ang mga miyembro ng kulto ay bumangon mula sa kanilang mga kamatayan, na mamaluktot at deformed, nilamon ng maruming liwanag. Ngunit bago mangyari ang anumang bagay, dumating si Yuji sa takdang panahon, na iniligtas si Stale mula sa panganib. Sa pagharap kay Walter sa kanyang tahanan, sa wakas ay maisasagawa na ni Walter ang kanyang plano. Gamit ang kanyang mga maruruming tagasunod, ginulo ni Walter si Yuji habang papunta siya sa kanyang trono. Si Walter ay nakaupo sa kanyang trono, sinisipsip ang mga likido mula sa loob habang siya ay sumisigaw sa matinding paghihirap. Maya-maya, bumukas ang pinto at lumabas si Yuji, handang pigilan si Walter sa isang sandali. Si Walter, gayunpaman, ay nagsimula ng mag-transform sa isang napakalaking halimaw, lumakas ng mas malakas sa segundo. Direktang inatake ni Walter si Yuji ngunit hinarangan niya ito ng barrier. Ginagamit ni Yuji ang kanyang mga familiar upang magpadala ng mga pag-atake kay Walter ngunit mabilis niyang naiwasan ang mga ito. Naramdaman ang tindi ng labanan, gumawa si Yuji ng isang plano kasama ang kanyang mga familiar, na nagpadala ng sunod-sunod na pag-atake sa kanya gamit ang kanyang mga slime. Tumabas si Walter mula sa mga pag-atake ng hindi nasaktan, pinilit si Yuji na gamitin ang kanyang mga familiar na may sandata. Gamit ang mga ito, pinalakas ni Yuji ang offensive, na pinalalakas ang Proud Wolf at ang kanyang slime sa isang makajos na antas. Nakaramdam ng panganib, lumipad si Walter na umaasang takasan sila ngunit napakabagal niya para sa kanila. Pinalabas ni Yuji ang isang bola ng apoy, na tumama kay Walter, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Gayunpaman, kahit na may sugat, ginagamit ni Walter ang kanyang mga nag-transform na mga tagasunod upang pagalingin ang kanyang sarili.
Tumilipad sa himpapawid, tinangka ni Walter na maabsorb ang kanyang mga tagasunod, na nagpapahintulot kay Yuji na paulanan siya ng sunod-sunod na pag-atake. Gayunpaman, si Walter ay lumakas ng husto, na nagpapahintulot sa kanya na masira ang barrier na inilagay ni Yuji. Nang maatake pa atros si Yuji, nahuli niya si Walter gamit ang kanyang lambat. Gamit ang kanyang mga slime, muli niyang hinagupit si Walter ng mga pag-atake ng apoy, na nag-iwan sa kanya sa mga butas. Na-corner at nabugbog, nagpasya si Walter na i-absorb ang nakapalibot na mana, na naging ang Sage na inihula sa mga alamat. Ang Sage ay na-summon sa pagkamatay ni Walter at ng kanyang mga tagasunod, na nakikibahagi sa isang ritual ng pagsasummon ng espiritu. Ina-appraise si Yuji ng Sage, tinitingnan ang kanyang mga istatistika at katayuan. Nang siya ay tapos na, ang Sage ay umatake sa kanya ng isang Hellfire of Decimation, nagwawasak ng isang butas sa ibabaw. Dahil alam na magiging mahirap ang laban sa hinaharap, nagbukas si Yuji sa pagpapalakas ng mga istatistika ng kanyang mga familiar at pag-atake sa Sage gamit ang mga spell. Ang Sage ay gumagamit ng isa pang Hellfire of Decimation, halos tamaan ang Proud Wolf. Pagkatapos ay nagtakda si Yuji ng mga barrier upang payagan ang kanyang mga slimes na magpaulan ng mga pag-atake sa Sage, ngunit napatunayang walang saysay ang mga ito habang hinaharangan niya silang lahat gamit ang kanyang sariling barrier. Sinundan ni Yuji ang isang malawak na hanay ng pag-atake ng yelo ngunit hinaranggan ito ng Sage at binasag ang kanyang kulungan. Pagkatapos niyang gawin, binati siya ng isang malakas na bola ng apoy na nagpapadala sa kanya pababa sa lupa. Gayunpaman, siya ay hindi napipinsala. Sa lupa, nagpadala siya ng Hellfire of Decimation kay Yuji at sinundan ni Yuji ng isa sa kanyang sarili. Ang spell ay naka-overwhelmed sa Sage at ito ay pumutok sa kanyang mukha, ngunit siya ay sa kasamaang palad, hindi nasaktan. Nasiyahan sa labanan, ang Sage ay nag-conjure ng isang lilang bola mula sa lupa, na nagkakalat ng isang lilang kulay sa hangin sa buong rehiyon. Umuulan ang kulay hanggang sa lupa, tinatamaan ang mga halimaw, ginagawa silang mga savage na halimaw. Sa paglubog ng mundo sa kadiliman, ang mga tao ay naiwan upang makasurvive ng mag-isa, pinabagsak ang mga nilalang sa kanilang makakaya. Ang Sage ay nangangaral kay Yuji, na gustong magdala ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagkawasak. Itinutok niya ang kanyang Hellfire of Decimation kay Yuji at hinarangan ito ni Yuji ng barrier. Ang barrier, gayunpaman, ay hindi magtatagal at si Yuji ay nag-counter sa kanya ng isang Hellfire of Decimation na kanyang sarili. Ang dalawang Sage ay nakikipagpalitan ng atake sa isa't isa nang walang sinuman sa kanila ang nanginginig. Sa gitna ng labanan, binigyan ng babala si Yuji tungkol sa mga halimaw na patungo sa mga bayan. Kung titingnan ang sitwasyon, ang mga taong bayan ay lahat ay nagtitipon sa kani-kanilang pasukan, handang ipagtanggol ang kanilang mga tahanan para sa nalalapit na pagsalakay. Naramdaman ang kanilang kagitingan at ang tapang ng mga tao, nagpasya si Yuji na ipaubaya sa kanila ang pagtatanggol ng mga bayan, gamit ang kanyang mga slime upang suportahan sila ng mga boost sa kanilang mga istatistika. Dahil alam lamang niyang gawin ang lahat ng bagay ng mag-isa, nakatagpo siya ng kakaibang pakiramdam ng kaginhawaan dahil alam niyang makakaasa siya sa mga tao. Sa pamamagitan ng mga pagpapalakas na ibinigay, ang mga tao ay pinalakas at pinapatay ang mga sumasalakay na halimaw, bawat isa ay kumukuha ng isang shot upang pumatay. Sa gitna ng kanilang labanan, nakipag-ugnayan si Stale kay Yuji, sinabi sa kanya ang tungkol sa paghahayag na natanggap niya mula sa mga Diyos. Kapag ang araw at buwan ay nagpantay bilang isang bituin sa kalangitan, pagkatapos ay ihahatid ang banal na paghuhukom. Habang nasa isip ang parirala, nagawa ni Yuji na makabuo ng isang plano. Uminom siya ng Sage Potion na ibinalik ang kanyang mana sa kung ano ito 10 minuto ang nakalipas. Umakyat siya sa langit gamit ang kanyang mga barrier, nagpaputok ng Hellfire of Decimation sa Sage. Ang Sage ay nagpaputok ng isa sa kanyang sariling pagkansela sa pag-atake, ngunit iyon ay nang si Yuji ay nakatanggap ng isang abiso para sa Divine Strike. Sa pamamagitan ng spell, paulit-ulit niyang hinahampas ang Sage gamit ang Divine Strike, na naging dahilan upang bahagya siyang masugatan. Hindi pa rin ito sapat, kaya inilabas niya ang Dagger of Kethis at dinala ang kanyang mga slime sa kanyang paligid. Inihagis ang punyal sa hangin, pinatamaan niya ito ng Divine Strike, binubuksan ang kalangitan na nagpapahintulot sa araw at buwan na mag-eclipse. May dagger sa kamay, nagmamadaling bumaba si Yuji sa Sage at nag-set up ng barrier na may Total Isolation Array, na nakakulong sa kanya at sa Sage sa loob. Gamit ang Empowered Dagger, sinaksak niya ito sa Sage, inilabas ang enerhiyang nakaimbak sa loob sa katawan ng Sage. Ang resultang pagsabog ay tinatangay ang lilang kulay, habang nalutang pababa si Yuji. Dahil nailigtas ang mundo at nawasak ang kontrabida, muling naglalakbay si Yuji,
muling nag-check-in sa lahat ng bayan. Ang mga bayan ay ligtas at nagdiriwang ng kanilang tagumpay. Gayunpaman, umiiral pa rin ang kulto ng Blue Moon, kasama ang kanilang misyon na sirain ang Black Dragon of Ruin kahit na walang tulong ng Sage. Siyempre, narinig ito ni Yuji mula sa isa sa kanyang mga slime ngunit inatake siya ng isang grupo ng mga halimaw. Ibinalik ang bounty sa isang guild, isinumite niya ang kanyang request, na ikinagulat ng buong guild sa kanyang pagpatay. Sa pagkakataong ito, tila kumalat na ang mga alingaw tungkol kay Yuji at sa kanyang mga kabayanihan, na humahantong sa kanilang makilala si Yuji ng halos agad-agad. Naguguluhan si Yuji, nalilito sa susunod niyang gagawin. Dinadala nito ang pagtatapos ng anime. Mag-like at mag-subscribe para matulungan ang channel. Salamat sa panunood.